Hallelujah. You are our foundation, Panginoon. You are the rock on which we stand, Panginoon. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything
the center of our life, Panginoon. We glorify you this day. Hallelujah. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus means about Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always been, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center.
center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to you, Jesus. This morning, amen and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Sige po, tayo po'y makakaupo na sa inyong paboritong mga upuan. Sige po, sige. Lupo na po tayo sa ating mga paboritong upuan. Okay na. Okay. Sige, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at papasalamat, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat kami po ay gumising ng humihinga, buhay. Every gising is a blessing, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos na alam ang lahat ng nangyayari sa aming buhay. Diyos na nagpuprovide ng aming mga pangangailangan. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagpapalakas ng aming mga loob, ano ang aming pinagdadaanan. Maraming salamat. Pagpalain mo salita mo ng aming pag-aralan. Buksan mo po ang aming spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang gusto namin maunawaan lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang kaaway sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan ang mga tang na kanyang gagawin. Di aking sinasansala, pinakawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Dahil man ng Espiritu, ikaw mong sa aming kalagitnaan, pinangkin po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Praise the Lord. So po natin ang ating mga Bible. Mateo chapter 6. Begin verse 25. Babasahin ko sa New International Version. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. And yet I tell you that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows what you need then. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Palakpakan po natin si Lord. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, why not worry? Why not worry? Bakit hindi mag-aalala? Ang sabi po ng marami, ang alalahanin daw ay bahagi na ng buhay ng tao. Sapagkat wala naman daw tao na hindi nag-aalala. Totoo po ba yan? Sa oras po ito, meron po ba kayong mga alalahanin? Alisin mo na natin para atin pong ma-digest yung pong mensahe. Bahagi na raw ng buhay ng tao yung alalahanin. Lahat daw ng tao ay nag-aalala. Gaano ba tayo mag-alala? Gaano ba nakaraming mga worries natin sa buhay, ang minsan naman ay walang batayan? Marami tayong alalahanin sa buhay, minsan hindi naman nagmamaterialize, hindi naman nagkakatotoo. Alam po ba natin na ang anxiety o worry we consider to be the number one mental disorder in America. Ito po yung number one sanhi ng mental disorder in America and maybe dito rin po sa atin. Ang sabi po ng Dr. Frank Minert and Dr. Raul Mier, sabi po, director of Minert Mier Clinic, ang sabi po, one of the largest psychiatric clinics in the world, they say that they treat more cases of anxiety than any other type of mental disorder. Mas marami daw po sila naging pasyente ng anxiety kaysa anumang kaso ng mental disorder. Ang sabi po ni Dr. Charles Mayo, worry affect the circulation and the whole nervous system. Apektado daw ng pag-alala ang circulation, affect the circulations and the whole nervous system. Ang sabi po ni Dr. Minert and Dr. Paul Mier, define anxiety as an emotion of person feel in the face of a perceived threat and danger, and point out that anxiety ranges all the way from a mild case of worry to a full-blown panic attack that render a person dysfunctional. Ibig sabihin, matindi. Dahil sa worry, magiging hindi tayo magpa-function. Tayo po'y nabubuhay sa kapanahunan na punong-puno ng alalahanin. Kung titingnan po natin, tayo pinapapalagira ng mga bagay
siguro doon? Kung tayo titingin sa ating kapaligiran, sa ating alang gobyerno, maraming bagay na walang katiyakan. Ngayon napakaraming-rami, ang daming tao. Walang katiyakan, hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Ang gulo, nakikita po natin, walang katiyakan. Kaya kung titingnan natin, para ba napakaraming bagay talaga na dapat po tayong alalahanin. Kaya sabi nga, hindi maiwasan yung worry, sapagkat pag titingnan mo ay nangyayari sa ating kapaligiran, manhid ka na kung hindi ka mag-aalala sa nangyayari. Amen. And yet, Jesus Christ told us, do not worry. Hindi po lingid sa Panginoon yung nangyayari sa ating bansa. Hindi po lingid yan. At ang sabi ng Panginoon, don't worry. Tatlong beses pong binanggit ni Jesus Christ yung salitang don't worry sa talatang binasa natin. Binanggit po niya yan una sa verse 25, ang sabi niya, don't worry. Sa verse 31, binanggit po niya ulit, don't worry. Sa verse 32, binanggit ulit, don't worry. Bagamat marami pong alalahanin sa buhay, maraming mga bagay na dapat po tayong alalahanin, pero bilang mananampalataya, tayo po'y tinatawag ni Jesus Christ isang buhay na malaya sa alalahanin. So ulitin po natin, bagamat napakarami pong dapat tayong ipag-alala sa nangyayari sa atin, huwag tayong tumayo. Pero tinatawag po tayo ni Jesus Christ sa isang buhay na malaya sa pag-alala. Ibig po ng ating sa Kristo na palayain tayo sa lahat ng alalahanin sa ating pong mga buhay. Amen. So pag-aaralan po natin, paano ba magkakaroon ng isang buhay na walang alalahanin? Paano ba tayo makakalaya sa pag-alala? Ang ngayon pa naman, nag-aalala na tayo Inaalala natin ano kaya ulam namin mamaya. Siya kaya kami pupunta mamaya, ano kaya ulam namin ang gabi. Di ba ang dami natin inaalala? So dito po sa ating pag-aaralan, meron po tayong dalawang katanungan na itatanong. Unang tanong, why not worry? Bakit po hindi dapat mag-alala? Sa harap po na napakaraming kaguluhan, maraming problema, maraming walang kasiguraduhan, napakaraming po natin nararanasan, para ba talagang hindi may iwasan na tayo po'y mag-alala. Pero sabi ni Jesus Christ, don't worry. Si Kristo po, ang ating pong Panginoon Kristo ay nagbigay ng 4 na reason kung bakit hindi tayo dapat mag-alala. Mula po sa talatang binasa natin. 4 reason kung bakit tayo hindi dapat mag-alala. Ang sabi po ng Matthew 6:25, it's not like more important than food, and the body more important than clothes. Number 1, kung bakit hindi tayo dapat mag-alala, we worry about the wrong things. Kasi tayo pinag-aalala sa mga maling bagay. Tayo pinag-aalala kung ano yung ating kakainin. Tayo pinag-aalala kung ano yung ating dadamitin. Tayo nag-aalala kapag tayo may naramdaman na sa katawan natin, nag-aalala na tayo, baka ito ay malala na. Nag-aalala tayo sa mga finances. Nag-aalala tayo sa napakaraming bagay. Nag-aalala tayo, baka wala na tayong bigas, wala nang asukan. Kagabi, pag-uwi ko, magkakape ako, walang sukan. Bumili ako ng sukan, yung pala, bumili na sila ng sukan. Di ba, nag-alala ka, nagkape ako, mag-iinit, wala palang asukan. Di ba, may alalahan Yun po yung inaalala natin. Tayo po nag-aalala sa unforeseen danger. Yung mga panganib na hindi naman po natin nakikita. But Jesus said that there are more important things than those. Meron pong mas mahalagang bagay
Kesa alalahanin po natin yung mga bagay na yan. Pero hindi po ibig sabihin na huwag natin bigyan ng pansin. Kaya nga lang, huwag natin itatak lagi sa isipan natin kung ano man yun, ano kakainin, ano gagamitin. Amen. Hindi po sinasabi ng Panginoon, huwag natin bigyan ng pansin. Kaya nga lang, huwag natin itanim. Ilaga sa ating pong mga kaisipan. Amen. We worry about the temporary things that are relatively unimportant at minsan hindi naman po nang yari. Halimbawa, biglang may nag-message sa'yo. Kasi nasa trabaho ka, may nag-message sa'yo, sabi sa'yo, Kuya Freddy, may tumawag sa'yo sa landline. Gusto ka na makakausap, may sasabihin sa'yo. Ito yung pangalan niya. So pagkatapos, nung binaba yung nabasa mo ng message, ano na yung pumasok sa isipan mo? Bakit kaya? Ano kaya sasabihin niya sa akin? Baka masama loob niya sa akin. Baka sa ino-open, nung binahagi ko ng salita ng Diyos, at natanakay ko, nadaanan ko, yung mga bisyo niya. Bakit kaya? So, alala ka. Hanggang sa pagdating ng bahay, alala ka. Yan ako din, nag-ring yung landline mo, may tumawag. Ang tumawag, yung taong mismo sinabing tumawag sa'yo. Sabi niya, Kuya, bakit ka rin tumawag? Kasi itatanong ko lang kung anong oras yung gawain bukas kasi aatin ako sa gawain. Alala. Nag-alala sa mga bagay na hindi naman pala mangyayari. Di ba ganun tayo? Minsan alala ka ng alala, wala namang kabuluhan na hindi naman mangyayari. Minsan naman ang batayan. Sabi, someone has estimated that over 90% of our worries never materialize. We literally worry for nothing. Totoo po ba yun? Marami tayong inaalala na hindi naman nangyayari. We worry about the wrong things. Why not worry? Because we worry about the wrong things. Meron pang mahalagang bagay na dapat tayong isipin, kaya sa isipin natin yung mga bagay na minsan ay hindi naman nangyayari. Kasi minsan tayo, kaya ba tayo tawag dito, advance tayo mag-isip. Advance tayo mag-isip. Nagsisimula pa lang, nandun ka na sa dulo. Meron ka ng conclusion. Di ba, lang isip pa ng isip, pero hindi naman pala mangyayari. So we worry about the wrong thing. Kaya, don't worry. Another, kung bakit hindi tayo dapat mag-worry. Worry as nothing but cause loss. Ang pag-alala, hindi po ito nagdadagdag. Wala itong idinadagdag sa ating buhay, pero malaki ang gastos. Walang naidadagdag, pero malaki ang gastos. Matthew 6:27. Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras dahil sa pag-alala? Yung po yung tanong. Sino sa atin ang makapagpapahaba ng ating buhay isang oras sa pamagitan ng pag-alala? Pero kung wala. Yung pong worries, hindi po mapagdadagnan ng oras o ng taon sa ating buhay. Ang worries, makapagpapaikli ng buhay natin. Nababawasan. Araw-araw tayo nag-alala kayo, nabawasan ng isang oras ang buhay mo. Bukas ka ng isang oras. Hindi po nadadagdagan ng oras. Yung buhay natin, kapag tayo nag-alala, nababawasan po, nasusubtract yung oras natin sa ating pag-alala. Worry is a major cause of illness. Sabi nga niya, many people are literally worried sick. Tawag, worried sick. Sakit niya na, yung pag-alala.
Worry, makinig po tayo. Ito po ayon sa mga eksperto. Worry is a prime cause of ulcer, prime cause of migraine, headaches, insomnia, high blood pressure, weariness, and a host of other physical sickness. Ulitin po natin. Worry is a prime cause of ulcer. Bakit? Kasi minsan pag marami kang inaalala, nalilipasan ka ng gutom. Migraine, headache, insomnia, high blood pressure, weariness, at napakarami pa mga sakit, karamdaman. Worry cannot add hours our life, but it can shorten it. Hindi po madadagdagan yung buhay natin, mabawasan. Sino po dito yung nakakita na yung tao walang ginawa, hindi makalala na buhay hanggang ngayon? Yeah. Hindi po nadadagdagan, nababawasan. At maraming sakit na nararamdaman. Yung alalahanin, ninanakawan po tayo ng physical health. Ninanakawan tayo ng emotional health. Amen. Ninanakawan tayo ng physical health. Kasi nga, pag alala, hindi ka na makakain, hindi ka makatulog, ang dami mong inaalala. Ninanakawan tayo ng physical health. Ninanakawan tayo ng emotional health. It's hard to enjoy life when we are worrying. Worry robs the joy of life. Yung pag-alala, ninanakaw yung kagalakan ng buhay. Amen. Enjoy our life every day. Enjoy our life to the fullest every day. Pero kapag tayo nag-aalala, hindi natin ma-enjoy yung buhay. Di ba sabi, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Enjoy natin. Enjoy life. Sabi po ng eksperto, at the most serious level, worry can lead to a serious mental disorder that can result in total incapacitation. Ibig sabihin, ang pag-worry nakakapraning. Totoo po yan. Nakakapraning. Worry can lead to a serious mental disorder that can result in total incapacitation. Nakakapraning. Don't worry, sapagkat ang worry, hindi po nagdadagdag ng buhay. Wala po itong dinadagdag sa ating buhay, kundi binabawasan po yung ating buhay. Bakit hindi tayo dapat mag-alala? Because we worry the wrong things. Hindi tayo dapat mag-alala sapagkat ang pag-alala hindi po makakadagdag sa ating buhay, mababawasan pa yung ating buhay. Another, why worry about tomorrow when you got today? Sabi po ng Matthew 6:34. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Sa bawat araw, meron na pong trouble. Merong problema na tayong dapat harapin. Kung meron man, itong araw na to, huwag nating alalahanin yung problema bukas. Huwag nating hiramin yung problema bukas at dadalhin natin ngayon. Ay doble. Yung problema mo ngayon, haharapin mo, pati yung problema bukas na dapat bukas mo harapin, hihiramin mo at dadalhin mo ngayon. Abay talaga pong may problema ka na nga ngayon eh. Huwag mo nang hiramin yung problema bukas. Hayaan mo, pagdating ng bukas, doon po natin harapin. Amen. Sabi po na isang eksperto, worry is the interest we pay today on tomorrow's trouble. Ang alalahanin, ito yung interest na binabayaran natin ngayon dahil po dun sa mga alalahanin ng bukas na inaalala mo na dapat bukas mo pang alalahanin. Live one day at a time. Kung ano ngayon, yung dapat mo naging harapin mo. Yung nakalipas mong kurang, nakalipas na, pero yung bukas, huwag mong intindihin.
Sana pag nakain nga kami. Nakain kami ng tanghalian. Nakain pa kami ang tanong niya. Ma, ano ulam natin mamayang gabi? Hindi pa nga tapos kumain eh. Inaalala na ako ng ulam mamayang gabi. Ibig sabihin, kung ano yung ngayon, yun ang alam, pero mamaya, saka mo naalalahanin kung ano maging ulam mamaya. Ulam natin eh. Ulam na natin mamaya. Kaya nga lang, yung ulam natin ngayon, ang isa, ulam natin sa tanghalian, sa gabi, ulam din natin yan. Pag may natira, kabukasan, ulam pa. Minsan na ulam namin laging pangat. Pangat mo. Praise the Lord. Amen. Kasi minsan ganun eh. Ano kaya? Di ba yung mga nanay? Bihira naman yun kasi naman sa gabi. Oo. Merienda na sa ako. Hindi, minsan kasi yung mga nanay ganun eh. Ano ba niluluto? Okay lang ganito. Okay lang mag-isip kung ano iluluto, kung meron mang iluluto. Mayroon mag-isip kung ano iluluto. Wala ka naman palang iluluto. Diba? Pag ikaw ay nag-isip kung ano iluluto, wala ka namang iluluto. Ano ibig sabihin? Hindi maglaga ng yelo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Don't borrow tomorrow's trouble today. Leave them for tomorrow. Huwag natin hiramin yung alalahanin, yung mga problema bukas at dadalhin mo ngayon. Bukas mo na harapin yun. Kung ano yung problema mo ngayon, yun po yung harapin natin. Jesus encouraged us to live one day at a time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Millions of people miss out today dahil po sa kanilang pag-alala ng nangyari kahapon at yung mangyayari bukas. Sabi dito, millions of people hindi nila ma-enjoy ang buhay sapagkat abala sila sa pag-alala nung nangyari kahapon at yung mangyayari bukas. Hindi mo nga ma-enjoy. Live one day at a time. Don't miss the moment. Enjoy today. Enjoy po natin yung buhay natin ngayon. Enjoy our life to the fullest. Worry is wasted time and energy. It changes nothing. It accomplishes nothing. Ito po wasted time. Sayang na oras. Sayang na energy. Minsan nakaganyan ka. Dami ng mga nag-uuli. Akala ko nung boli. Kaganyan na yan. Oo. So sayang. Wasted time, wasted energy. It changes nothing. It accomplishes nothing. Worry consume time and energy that could be spent enjoying life today. Sayang na oras. Sayang na energy na pwede mong i-enjoy yung buhay mo ngayon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sabihin mo na sa katabi mo. Sabi mo, kapatid, huwag kang mag-alala sa ulam natin mamaya. Wala tayong ulam. Hindi, meron. Hindi tayo nawawala ng ulam. Sabi nung may nagtanong, Tay, ano po ang ulam natin? Sabi ng tatay, nasa rep. Nasa rep yung ulam. Sabi ng anak, wala po tayong rep. Hindi wala tayong ulam. Nagpapatawa lang po. Amen. Bakit hindi tayo dapat mag-worry? Bakit po tayo hindi dapat mag-worry? Because we worry about the wrong things. Number 2, worry as nothing but cause lacks. We worry about tomorrow when you should not. Don't worry about tomorrow when you got today. Number 3, kung bakit hindi tayo bakit hindi tayo mag-worry. God is watching out for us. Ang Diyos po yung nakabantay sa atin. Nakatunghay sa atin.
Wala pong namimiss ang Panginoon sa bawat detalye ng buhay natin. Maging naman ng puso natin, yung damdamin natin, yung isipan, hindi po lihing sa Panginoon. Alam niyo Lord kung ano yung nararanasan mo, alam niyo Lord yung pinagdadaan mo, hindi namimiss niyo Lord yan, nakabantay po ang Panginoon sa atin. Sabi niyo Lord, don't worry. God is in control. Sabi ng Bible, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Minsan hindi natin ma-connect kasi isip, paano magiging isa kaya bubuti namin kung ganito yung nangyayari? Di ba minsan ang hirap i-reconcile? Sabi ng Bible, all things work together for good. Bad or good all together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Minsan, ang hirap i-reconcile kasi iniisip mo, paano ito sa kabubuti namin kung ganito yung nangyari? Di ba? Pero malinaw sinabi ng Panginoon, kung tayo umiibig sa Diyos, kung tayo naniniwala kang iniibig mo ng Diyos, naniniwala kang pinili ka ng Diyos, anuman yung nararanasan mo sa tingin mo, hindi maganda, iikot ni Lord dyan para sa kabubuti natin. Amen po ba? Ang pong sekreto, pagtitiwala sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. God is watching out for us. Jesus says that we should not worry because God is watching out for us. At ang ating sa Kristo dito po sa talatang binasa natin, nagbigay po sa ng tatlong bagay na magpapalayas ng alalahanin sa ating pong buhay. Tatlong bagay. Matthew 6:32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father know that you need all these things. Unang sinabi ni Jesus, God knows what we need. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Wala pong lihim kay Lord. Alam ni Lord yung ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi, do not be like the pagans. Sabi po sa Matthew 6:8. Who think they need to keep on babbling in order to be heard by God. For your Father knows what you need before you ask Him. Sabi po ng Matthew 6:8. Alam ni Lord yung kailangan natin bago pa natin hilingin sa Kanya. Alam na ni Lord kung ano yung kailangan natin. Wala pong lihim. Hindi po kailanman nasusurpress ang, nangyari kaya nito, bakit ano nangyari? Si ganito pala, may ganito pangailangan. Hindi po nasusurpress, alam niyang lahat yan. Walang bagay, hindi po lahat ng nangyayari sa atin, kalooban ni Lord. Pero lahat ng bagay, pinapahintulutan niyang mangyari kasi meron po siyang layunin na gustong matupad sa ating buhay. Meron siyang gustong sabihin sa atin. Amen. Wala pong lihim sa Panginoon. Hallelujah. Our Heavenly Father knows what we need. Maging ngayon. Alam ni Lord kung ano yung kailangan mo. Alam ni Lord kung ano yung iniisip mo. Amen. Maging yan naman ang puso mo, itibok ng puso natin. Yung hindi ng bawat bahagi ng katawan natin, alam ng Panginoon yan. Hallelujah. Tayo pa bilang mga magulang, alam ba natin pangangailangan ng ating mga anak? Of course, alam natin. At sa biyaya ng Panginoon, na ipuprovide natin sa biyaya ni Lord. Amen. Lalo na po yung ating Diyos Ama. Alam na alam kung ano yung ating pangangailangan. Nothing catches Him by surprise. He is never in the dark. Hindi po siya nasusurpresa. Kung ikaw ay natanggal sa trabaho, hindi na surpresa. Natanggal para bakit natanggal? Alam niya yan. Hindi siya nasusurpresa kung yung nararanasan mo at mararanasan mo. Hindi nasusurpresa si Lord. Alam po na Panginoon yan. Amen. Lahat ng ating pong buhay, sabi ng Bible, ako'y nakita mo na, hindi pa man isinsilang. Alam mo, kailangan kung habang aking buhay sa pagkito'y nagsulat sa kalapunta lang matagal ng barangkas. Ibig sabihin, yung buhay po natin, naka-script na yan.
Yung buhay natin, alam niyo Lord, nandito sa church ngayon. Mamaya alam niyo Lord kung saan tayo pupunta. Alam niyo Lord, parang pelikula yan, nabuo na yung pelikula. Ginaganap lang natin araw, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen. At isang bagay, tayo po yung mga anak ng Diyos. Anak po tayo ng Diyos. Sabi na pa, hindi kita iwanan, hindi kita papabayaan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God knows us far better than we know ourselves. Mas kilala po tayo ng Panginoon kaysa kakakilala natin sa ating pong mga sarili. Amen. Mas kilala po tayo ng Panginoon. Amen. Sino po dito sa atin? Lahat ng bagay, alam niyo, sabi nga ng Bible, all things are naked and open unto his eye. Lahat ng bagay, hayag ng tao sa kanyang harapan. Lahat ng bagay, alam niyo, Lord. Sino po ang nakakaalam kung gaano karami yung kanyang buhok? Sino po dito yung medyo makakalbo na, magaling bilangin? Sino po? Sino po nakakabilang? Sino nakakaalam? Ang buhok ko ay ano to? 10 milyon. Hindi natin ikan bilangin, di ba? Pero sabi po ng Bible, Matthew 10:30 says, even the very hairs of your head are all numbered. Bilang po ng Panginoon, yung bilang ng buhok natin. God knows, He knows every details about that. Nothing escaped from His watchful eye. Psalms 139 verse 13 to 16. Anak, ang Psalms 139 verse 13 to 16. Basahin natin. For it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb. 14. I will praise you because I have been remarkably and wonderfully made. Your works are wonderful. I know this very well. 15. My bones were not hidden from you when I was made in the secret, when I was born in the depth of the earth. 16. Your eyes saw me when I was formless. All my days were written in your book and planned before a single one of them began. Lahat na alam ng Panginoon, maging yung mga buto-buto natin. Hindi pa tayo, hindi pinoforma pa lang tayo sa sinapit muna ng ating mga buto. Kilala na tayo. Ang sabi ko dyan, your eyes saw me when I was formless. All my days were written in your book and planned before a single one of them began. Nakaplano na yung buhay natin, hindi mo nagsisimula, nakaplano na. Kaya araw-araw alam ng Diyos mo na yung mangyayari sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maging ngayon, alam niyo Lord, kung ano yung nararamdaman mo. Alam niyo Lord, kung ano yung kinakaharap mo. Alam niyo Lord, kung ano yung pangangailangan mo. Pero don't worry because God knows. Alam ni Lord dyan. Kung susi, just trust the Lord. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Ako po ay inuubo. Pero pag ako'y nagpipreach, kanina umaga talagang miskin nasa Pasig, sabi ko kay Pastor Man, kay Bishop, isa pa ka mag-pray kasi ubo na. Pero nung nakatayo na, hindi ako inubo. Kanina, bago pag-isip, ubo hanggang kanina. Pero sabi ko, Lord, kontrolin niya. Lord, kontrolin mo yung lalamunan ko. Kasi ipapayag ko yung mensahe mo sa amin sa umagang ito. Number 2 po, na sinabi ni Lord na magpapalayas ng alalin sa ating buhay. Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sa verse 30. If that is how God clothes the grass of the field,
which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? God is watching us. Number 2, God care for us. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin. Kung ang Diyos po ay nagmamalasakit sa ibon, the birds of the air, hindi ba mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Kung dinadapta ng Panginoon yung mga flowers sa field, hindi ba mas mahalaga tayo kaysa sa Panginoon? Amen. Kung dinadamitan ni Lord, yung ibon at saka yung bulaklak sa parang, nagmamalasakit sa how much more tayo bilang mga anak niya. We are more valuable. Mas mahalaga tayo kaysa sa kanila. Do we know that we matter to God more than anything else? Amen. Tayo po ay napakalaga sa Panginoon higit sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay nilikha po ng Diyos. Pero tayo po yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay na Kanya po nilikha. We are the pinnacle of His creation. We are the crowning glory of God's creation. We are the masterpiece of God. Tayo po yung obra maestra ng Panginoon. Di ba yung sculptor? Umuukit yan eh. Pero meron po silang masterpiece. Yung kanilang ukit na talaga namang pag sinabing master, yun ang pinaka-the best na ginawa po na ang tawag masterpiece. We are the crowning glory of God's creation. We are God's masterpiece. Ang Diyos ang nagsangkap po sa atin. God care for us. Amen. The most important valuable things He made, walang iba kundi po tayo. He values us above all else. God values us above anything else in creation. Amen. Tayo pong pinakamahalaga sa lahat ng creation ng Panginoon at pinatunayan niya yung kanyang pagmamalasakit nung ipinakita niya yung kanyang pagmamahal nung si Kristo isinugo na matay sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. That is the supreme expression of price He paid for us. He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross. The cross of Christ is God's statement of our value. Yung kamatayan ni Kristo sa krus, yung statement ng Panginoon kung gaano tayo kahalaga. Ang halaga natin, buhay ni Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag po natin mamaliitin yung mga sarili natin. Na parang ang tingin mo ay parang bakit na kung dyan. Hindi po. Yung value natin pinakita ng Diyos, nung si Kristo yung namatay sa krus ng Kalbaryo, statement ng ating kahalagahan. Buhay ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. The cross of Christ is God's statement of our value. We matter to God far more than we imagine. Ulitin po natin. We matter to God far more than we imagine. Mas mahalaga po tayo sa kaysa iniisip natin sa sarili natin. Amen. He value us. God value us far more than we imagine. Pwede bang sabihin po natin ito? Sumabay po kayo sa akin. Declaration po ito. I matter to God more than anything else. Amen. Mas mahalaga po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng creation niya. Tayo po yung pinakamahalaga sa Panginoon. Sino ba tayo? Anak po tayo ng Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na nagsabi, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. He called us before the foundation of the world. Tinawag tayo bago pa nilikha isang libutan. Pagkatapos, pababayaan ka. Kinuha po tayo mula sa kadiliman. Dinala sa liwanag. Pagkatapos, sasabihin mo, pinapabayaan ako. Inalis nga tayo sa diyan, dinala sa liwanag. Pagkatapos, papabayaan tayo ni Lord. Hindi po totoo yan. Minsan lang nasa isipan lang natin, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito. Amen. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Palakpakan natin ng Panginoon. God
cares for us because we matter to Him. And God's care means we don't have to worry. Amen. Yung pangangalaga ng Panginoon, ibig sabihin, we don't have to worry. Don't worry, be happy. Amen. Don't worry, be happy. God cares for us. So take our worries, all our anxieties, all our fears, and drop them at His feet. Amen. Nagmamalasakit yung Diyos sa atin, tunin po natin lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating anxiety, lahat ng ating takot, at yan po'y ialay natin sa kaanan ng ating Panginoong Diyos. Amen. God knows what we need. God cares for us. And number 3, na sinabi ni Jesus na magpapalayas ng worry sa atin, Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Another, God provides for us. He is our provider. Hallelujah. Pwede na mayroong isang tao na kilalang-kilala tayo, at pwede rin na siya nagmamalasakit sa atin. Pero pwede rin na hindi wala siyang kakayanan na tulungan tayo. Pero ang ating pong Panginoong Diyos, but God can do anything. He knows what we need. He cares for us and He is able to provide for us all our needs. Philippians 4:19. And my God shall supply all our needs according to riches in glory in Christ Jesus. Mula sa kayamanang hindi nauubos. Yung kayamanan sa lupa nauubos. Yung binyong ninakaw sa flood control, ibinalik na, mauubos mo yan. Kasi baka nakawin uli, mauubos ang pera ng mundo. Mauubos ang pera ng mga milyonaryo, bilyon na mauubos yan. Pero ang kayamanan ng Panginoon mula sa kayamanan, hindi nauubos, hindi na babangkrap. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang susi, magtiwala ka sa Panginoon na talagang ipo-provide niya. Ito yung susi eh. Ipo-provide niya ang susi. Maniwalaan mo, manampalataya ka na talagang ipo-provide niya. Amen. He who feeds the birds of the air and clothes the power of the earth is able to meet all your needs. Siya na nagpapakain ng ibon sa himpapawid. Dinagamitan ang mga bulaklak sa parang ay may kakayanan. Nakatagpin ang ating pangangailangan. Healing, strength, ano man yung pangangailangan mo ngayon. Ano man, hindi lang pera, ano man ang pangangailangan mo ngayon, kayang i-provide ng Panginoon. Healing, strength, lahat yan kaya kong i-provide ng Panginoon. So don't worry. God is in control. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung unang tanong, why not worry? Kasi sabi natin, sa pag-aaral natin dalawang tanong. Una, why not worry? Pangalawang tanong, how to live worry-free life. Paano tayo makakapamuhay ng isang buhay na malaya sa worry? Di ba wala kang inaalala? Di ba sarap ng pagkagising mo sa umaga, ang inaalala naman si Lord? Wala kang ito po, iaalala natin. Number 1, 2 ideas from Jesus' teachings about how to live worry-free. Number 1, trust God. Magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Ito po yung katotohanan. Alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos nagpo-provide na ating pangangailangan. Ito po yung totoo. Pero kung hindi natin paniniwalaan, patuloy po tayong mag-aalala. Ulitin po natin. Ito po yung katotohanan. Ang Diyos po alam ng ating pangangailangan. Ang Diyos po yung nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos po yung nagpo-provide ng ating pangangailangan. Ito'y totoo. Pero hanggat hindi mo pinaniniwalaan, patuloy tayong mag-aalala.
Para hindi ka magkapaniniwalaan mo na ang Diyos ay nagmamalasakit, alam na sa ating mga kailangan, alam ng Diyos kung ano kailangan natin. Sabi nga, hindi mo pa natin sinasabi, alam ni Lord. He is our provider. It is true, but until we believe it, we will continue to worry. Meron pong isang tao nagbigay ng definition ng worry. Sabi niya, worry is a temporary atheism. Worry, ang definition is temporary atheism. Ano po yung atheism? Hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, worry is a temporary atheism. Sabi kasi niya, when we worry, we act like God doesn't exist. Kaya nga sabi niya, temporary atheism. Kapag tayo nag-worry, paano bagang tayo umaakto na walang Diyos na hindi nag-i-exist ang Diyos? Amen. Matthew 6:30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of little faith? Ito po yung source ng kanilang pag-alala. Unbelief. Yung source ba, ano yung kakain namin? Ano yung iinumin namin? Ano yung gagamitin namin? Ang source, unbelief. Kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya. Amen. Hindi po dahil ang Diyos ay hindi nagmamalasakit, hindi po dahil ang Diyos hindi nagpo-provide, hindi dahil sila po hindi ang katotohanan, sila po ay hindi nagtitiwala na ito ay gagawin ng Diyos. Amen. Ang source, unbelief. Pag hindi ka naniniwala ang Diyos ay nagmamalasakit, pag hindi ka naniniwala na ipoprovide ng Diyos sa pangailangan mo, kung hindi ka naniniwala na alam ng Diyos sa pangailangan natin, patuloy po tayo mag-aalala. Ang Diyos ay pagtiwalaan natin ng Panginoon na talagang ipoprovide niya yung ating pangangailangan. If we want to be free from worry, we must trust God and we must learn to believe Him when He says that He'll care for us, when He says that He will provide all our needs. The God of all creation, the all-knowing God, the all-loving God, the all-powerful God promised to care for us, to provide all our needs. The most important battle in winning worry war is pananampalataya. Hindi kang susunod target. Yung pangako ng Diyos ito, yan. Hindi natin pwede kasunod. Pero, para tayo magtagumpay, pananampalataya. Faith, Hebrews 1. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay kakalatagan ng bagay na inaasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Do we trust God? Nagtiniwala po ba tayo sa Panginoon? Naniniwala pa tayo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang salita? Amen. Do we believe that He knows what we need? Do we believe that He cares for us? Do we believe that He provides for us? Amen. Amen. Pag naniniwala tayo, mawawalan po ng lugar yung alalahanin sa ating buhay. God knows, God cares, and God provides. Trust Him. Yung po yung number 1. How to live a free worry life. Trust God. Another. Sabi ng 6:23, Matthew 6:32. He says that pagans, those who do not know and trust God, run after all these things. They spend their life pursuing food, clothes, financial and physical security. They seek all these things. Number 2, put God first. Unahin natin ang Panginoon. Di ba sabi ko verse 33, seek first the kingdom of God and His rights, and all these things shall be added unto you. Ano po yung all thing? Yung pinanggit sa talata sa ibabaw. Kakainin mo, iinumin mo, itagamitin mo. Idadagdag lang.
Ano susi? Unahin natin si Lord. Siya yung maging number 1 po ng ating mga buhay. Number 1. Amen. Sabi dito, sabi nasa natin, yung mga pagano, yun ang hinahanap. Ano, kakainin, ano inumin. Pero bilang mananampalataya, ang ating hinahanap ay ang Panginoon. Siya yung ating inuunang hanapin. Amen. Hindi po pinagbabawalan ng Panginoon na tayo magtrabaho para po masustento niya pangangailangan natin. Hindi po pinagbabawalan ni Lord. Kaya nga lang, ang sinasabi nyo, huwag mong unahin yung pagtatrabaho mo kaysa sa Panginoon. Yung trabaho yun po ay instrumento para maprovide yung pangailangan natin. Kaya nga lang, huwag maging hadlag yung trabaho para mas unahin mo yung trabaho mo kaysa sa ating pong Panginoon Diyos. God is first. Our first concern is not the meeting of our own needs, our financial or physical security. Our first concern is God's kingdom and His righteousness. Amen. We need God first. Una, ang Diyos. When we look out for God's concern, He will look out for our concern. Meron pong isang kwento. During the reign of Queen Elizabeth I, in Great Britain, sino po yung Duhena? Sino po nakakakilala kay Queen Elizabeth? During sa paghahari po, during the reign of Queen Elizabeth I in Great Britain, isa pong mayaman na businessman, ang napili po niya para sa isang trabaho, mga delikatong trabaho, ambassadorial mission. Pinili po siya bilang ambassador, may ambassadorial mission. Nung malaman po, nung businessman na mayaman, at sinabi sa kanyang, pinili ka ni Queen Elizabeth, meron kang trabaho gagampanan, magiging ambassador ka, ambassadorial mission. Ninyo natin niya, tumanggi po siya. Sabi niya, ayoko. Kasi kapag ako tinanggap ko yan, sabi niya, he asked to excuse, saying that to go would cost me monetary loss and might even ruin his business. Sabi niya kapag tinanggap niya, baka maubos ang pera niya at maruin, mapangkrap yung kanyang negosyo. Ang sabi po ni Queen Elizabeth, you look after my business abroad, and I will look after your business at home. Tingnan mo, pangalagaan mo yung business ko sa abroad at pangangalagaan ko yung business mo dito sa bahay mo. So sa madaling salita, pumayag po siya. The man accepted the appointment and was gone for several years. When he returned, he found that the queen, true to her word, had indeed taken care of his business, and he was much wealthier than he would have been had he had not remained home. Naging mas mayaman po siya. Dahil sa ginawa niya, sabi ni Queen Elizabeth, tingnan mo yung business ko sa abroad. Titingnan ko yung business mo dito. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, tingnan po natin, look at my concern, sabi ng Lord, and I will look out to your concern. Tingnan natin kung yung concern ni Lord. Sabi ng Lord, I will look for your concern. When you look out for God, God look out for us. Amen. When we need God first, God has committed Himself to meeting all our needs and our worries are over. Put God first and experience the freedom from worry that God gave to His children. Tayo po bilang tao, hindi naman talaga may iwasan na tayo worry. Kaya lang, huwag po natin panatiliin yung worry. Tayo tayo may damdamin tayo. Di ba? Yung lamang halimbawa, umalis yung anak mo, aking gabi na wala pa. Mag-aalala ka siyempre. Di ba mag-aalala ka? Subalit, hindi mo pa paninilin, Lord, kayo po bahala. Kasi minsan siya, gabi na. Nag-aalala kami, pero papalala sa amin. Pinanalangin mo nga Pinanalangin mo, bantayan mo
Kaya nga lang, huwag nating pananatiliin. I-review po natin. God cares, God knows. Amen. We worry about wrong things. Worry us nothing but causeless. Worry about tomorrow. When God today, God is watching over us. God knows what we need. He cares for us. He provides for us. Trust God and put God first. Don't worry, be happy. Sa ating buhay, marami pa tayong pagdadaanan. Kaya lang ang kagandahan, we are guarded 24/7 by ating pong Panginoon. Wala akong bagay na nararanasan tayong nami-miss ng Panginoon. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung hinanakit mo? Ano yung sama ng loob mo? Ano man yung tampo mo? Ano man lahat na nasa iyo? Alam ko nila dyan. Pinapabayaan lang tayo. Hindi tayo pinisige. Gusto nyo ilabas nga natin eh. Gusto nyo ilabas natin kung ano yung nararamdaman. Iiyak po natin sa Kanya. Lord, ganito Panginoon. Bakit ganito? Sabihin natin sa Kanya. Yun po ang gusto ni Lord. Kasi minsan pinapahitutan ng mga bagay na yan upang tayo patuloy na sumangguni sa Kanya. Amen. Ano yung nararanasan natin? Hindi talaga namin sa may iwas sa magkalala. Kaya lang, dapat natin lang, God cares, God knows ano po yung pinagdadaanan natin. Malaga, ipagkatiwala natin, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ako minsan tumaas na kamay ko eh. Ako ko, Lord, suko na ako, wala akong magagawa. Pero, meron kang magagawa. And you can do all things. Kasi minsan, para makakilos ang Panginoon, tumaas na kamay natin, Lord, wala na akong magagawa. Ginawa ko na lahat ng parang, pero wala, Lord, suko na ako. Bahala ka na po. You are in control. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Para makakilos ang tabayaan natin si Lord ang malayong kumilos. Yung ating pong lahat, itaas na natin ang kamay. Lord, suko na ako, di ko alam akong gagawin. Lord, you are in control. Pinagkakatuwala at alam ko po, ito po'y nasa mabuting kamay. Don't worry, be happy, enjoy our day, every day to the fullest. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Lord, sa aming buhay, marami po kami nararanasan, Panginoon. Hindi namin kontrolado yung mga nangyayari sa aming buhay. Minsan may mga pangyayari, Panginoon, na hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan kung bakit nangyayari, pero naunawaan mo. Minsan marami kaming katanungan. Minsan meron kaming pagdududa, bakit ganito, bakit ganyan. Bakit mo pinahintulutan, Panginoon? Minsan gano'n ang aming isipan ko. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alam po namin ang mga bagay na nangyari sa aming buhay. Wala pong aksidente sa buhay namin. All things are ordained by you, Panginoon. Pinahintulutan mong mangyari, Panginoon. Sapagkat mayroon kang gustong sabihin sa amin, may gusto kang sabihin sa simbahan, may gusto kang sabihin sa aming pamilya, Panginoon. Walang bagay na nasasayang sa iyo. Lahat ng bagay na naranasan, hindi nasasayang. Ito po'y iikot mo para sa aming kababuti. Ang amin lamang pong kailangan yung pananampalataya yung kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Kung yung ibon, Panginoon, sa hipokuwid, yung pinapakain. Kung yung Panginoon, yung mga bulaklak sa parang dinadabit mo, Panginoon. Kami po'y mas malaga sa kanila. Wala kaming pwedeng ilihim sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos na nagmamalasakit sa amin. Diyos na nagpupulot ng aming pangangailangan. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagpapalakas. Diyos na nag-i-encourage. At Diyos na nagsabing, hindi kita iiwanan. Hindi kita papabayaan. I am in control ang sabi po ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami mayroong Diyos na kontrolado ng bagay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami po bilang mga anak mo naniniwala. Kami po ay crowning glory of your creation. We are your master. Kami po yung obra maestra mo, Panginoon. Kaya alam po namin, kami po ay hawak na iyong kamay. Sinabi mo sa mga salita mo, I give them eternal life and they shall never perish.
No one can snatch them out of my hand. Hindi kami maagaw ni naman sa kamay mo, Panginoon. Meron kami kasiguruduhan sa kamay mo, sa kamay ng God of Father, Lord God. Maraming salamat. Ang dalangin naman po namin, patuloy kami magtiwala sa kanyo, patuloy kami magtiwala that you are in control, Panginoon. Wala kaming dapat alalahin, dapat po namin enjoy ang buhay, araw-araw. Maraming pong salamat, pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.